Nag-aapela na ng tulong sa gobyerno ang ilang taga-Bataan kasunod ng naranasang baha dahil sa malalakas na ulan dala ng bagyong Paulo. At mula po sa Mariveles, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Vicky, tuluyan ng humupa. Ngayon lang yung baha dito sa Barangay Ipag, Mariveles, Bataan. Pero kaninang umaga hanggang hapon, hanggang dito ko raw yung level ng tubig dito. Mabilis na tumaas yung baha, kaya naman labis na nangamba yung mga residente rito. Hanggang dibdib ni MJ ang baha sa Puro 4, Barangay Ipag, Mariveles, Bataan. Kulay putik at malakas ang agos ng tubig. Pahirapan makalabas ang mga residenteng karamihan ay natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Bandang alas 8 raw ng umaga bumuhos ang malakas na ulan sa Mariveles. Kwento ng isa pang residente na si Aisa, nagmistulang ilog ang lower purok 6 ng Barangay Ipag. Pahirapan sa pagdaan sa kalsada. Sa parehong barangay, umabot hanggang liig ng 70 taong gulang na si Carmen ang baha. Basa at nasira ang mga gamit nila. Nanginginig nga ako sa takot baka ako umabot na. Di ba nangyari na po hanggang sahig? Hanggang second floor. Agad nagsagawa ng rescue operations ang Bataan PDRRMO at Mariveles MDRRMO. Bukod sa Barangay Ipag, bumaha rin sa mga barangay Balon Anito, San Isidro at Kamaya. Sa karamihang nababanggit ng ma'am, ng mga residente, 4 feet ang taas. Ang naging suliranin naman po doon sa baha ay yung current. Ibig kahit mababa lang po yung tubig, because of the current, minsan nagiging struggle or conflict siya kapag nagtatransport o lumalabas o nag-evacuate yung resident. Ito raw ang mga mababang lugar na karaniwang binabaha kapag malakas at tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Yung high tide po, malaking factor po sa low-lying areas kasi may mga river kami. Then, yung mga tubig po sa bundok na bumababa, yun po yung dumadaan sa mga ilog. Kung high tide po, hindi po agad bababa yung tubig sa dagat, kundi aangat po siya or minsan nagtatravel po siya albaylan. Bandang hapon, patuloy na nakaalerto ang mga otoridad kahit humupan ang baha sa iba't ibang bahagi ng Mariveles. Tulad sa lugar ni Ana Marie, panawagan nila sa gobyerno, tulungan ang kanilang lugar. Hanggang kailan daw ba nila dapat tiisin ang malubog sa baha? Ngayon lang po ulit na ulit tong ganitong kataas ng tubig. Sa mga namamahala po, sana po gawan nyo ng paraan dito po sa barangay namin kasi panay na lang po kada naulan. Lagi pong baha, pati po mga estudyante kawawa po, kagaya kanina napauwi po sila. Na po, ang taas na po ng tubig. Vicky, walang naitalang casualty yung Mariveles LGU. Sa ngayon ay patuloy daw nilang minomonitor yung lagay ng panahon para mapagdesisyonan kung pauuwiin na nila yung 38 pamilyang inilikas. Yan ang latest mula rito sa Mariveles, Bataan. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai.